Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin nito, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? Kaya po, napakalungkot kung yung pong 1.45 trillion na ito ay hindi ba ipapaliwanag. Command responsibility ng Pangulo ito. 2023, 300 billion. Pinalitan ng Kongreso. Inirmahan niya, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. Baka napalusutan siya. Pero 2024, 500 billion. Pinalitan, sinalaula, hindi siya kumibo. Kabinete niya, DBM, hindi kumibo. 2025, 473 billion. Sinalaula ng Kongreso, ng 19th Congress. Hindi siya kumibo. Inirmahan niya pa rin. Maliban sa 26 billion na kanyang binito. Pero 473 billion po, yung natira ng mga insertions, diversions. Nagtataka po ako, dati-rati, para yung banggit, sa mga pangalan. Saldico, nag-resign, tumakbo. Sino po ba si Saldico? Chairman ng Committee on Appropriations. Sino ba ang araw-araw niyang kasama? Sino ba ang kasama niya nagpaplano? Si Speaker Martin Romualdez. At lahat ng 3 taon na ito, sino ba ang katuwang ng Kongreso, ng Kamara, sino ba ang Senado? No, pinabanggit lagi si Senate President Chis Escudero. Pero ngayon po, nahimik na rin. So ano ibig sabihin nito? Gusto siguro makalimutan ng bayan ang pinakamalaking kasaysayan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung tatahimik tayo, kung makakalimutan ito, siguro after 2 years, nanakawan tayo ulit. Congressman, may nagsalita na, si Bersaga, no? Si Bersaga, si Miao Miao, and saka si Leviste, no? Eh kayo po ay, I think Leviste trusted you, no? He showed you the Cabral papers. What can you tell us about that? Well, alam niyo po, yung Cabral files na sinasabi, that's a public document. Meron naman pong kopya ang ombudsman, kinuha nila. So, alam niyo po, yung simple lang yan. Napaka-simple. Kung gusto imbestigahan ng gobyerno, 2023, 2024, 2025 national budget, ikumpara lang nila yung National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kamara. Tapos ikumpara doon sa GAA, makikita niyo na po yung mga insertions, diversions, at mga amendments. Pagkatapos po, lahat ng mga proyekto, alamin niyo lang kung sino yung mga naging contractor. Alam niyo na kung sino yung mga naging contractor. Yung mga contractors. Tapos tingnan nyo lang yung mga proyekto. Malalaman nyo na kung sino, ano yung ginawa at ano yung ghost at ano yung substandards. Napakadaling imbestigahan yan kung gustong imbestigahan. Ano balita niyo sa investments? May ba pumapasok ng investments lately? Alam mo po, nung panahon ni Pinoy, nung umalis po siya, yun po yung pinakamalaking foreign investments. $7 billion
yung inflow ng investments. Sa pagkaraan po ng 6 na taon ni Pangulong Duterte at 3 taon ni President BBM, na wipe out po lahat itong $7 billion na ito. Okay, the floor is open to questions from the media. Identify yourself and please make your questions brief and to the point. Yes, please. Identify yourself. Arlie Garal, Manila Times. Oh, ano nakita mo? Sa eskwela lang ba ito nangyayari? Nagaganap? Kasi sabi mo kung dapat sa presidente dapat ang managot sa 10 years. Walang nangyayari. Ano ito? Sa eskwela lang ba talaga? Para sa akin, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kasi kung gusto nilang malaman ang katotohanan, magiging masusi yung investigasyon. Ba't talagang may ano dito si Marcos? Yung lahat na siya talaga? Sabi ko po, lagi ko sinasabi, gaya na sinabi ko kanina, 23, 24, 25 budget, sila Launa, hindi siya kumibo. So it's either complicity or a question of competency. Wilson, any questions? Yes. Ano reaction yung headline ngayon sa mga dyaryo? Sabi yung Senate Rubicon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lebiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson. And Senate President Tito Soto nabigyan. Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Libiste ba nag-deny na kinausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya, together with
4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Versamines. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natatapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Wala po akong alam na. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? Yung sa China, kasi nagkakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to Tariela's statement and the Chinese embassy's reaction. Ano pong take niyo dyan? Well, the chief architect of foreign policy is the president. So, kung ako po ang tatanungin nyo, hahayaan ko na po yung Pangulo ang dumiskarte. Bakit? Marami po siyang kaalaman, intelligence information na hindi alam naming mga politiko. So, dapat, presidente ang manguna, dapat maging malinaw yung posisyon ng presidente dito. At kung ano man yung maging posisyon niya, dahil ito po ay foreign relation, dapat suportahan natin siya.